Hindi na po may tago, mga kaibigan, ang apat na senatorial candidate, okay, ng alyansa ng Bagong Pilipinas o Bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos Jr. Ito na nga ba sinasabi natin eh. Talagang mahirap pagkatiwalaan. Ako from day one, sinabi ko na mahirap pagkatiwalaan itong mga politiko na sumama, kinuha ni Pangulong Marcos bilang mga kandidato. Aba, ngayon pa lang ho, nung mahuli si Duterte ng ICC dahil sa Interpol, ay lumantad na eh. Ang pinakahuling nagsalita po ay si Francis Tolentino na sinasabing may pagdududa siya na parang illegal ang ginawa ng pag-aresto raw kay Duterte. Ay isipin mo yan. Kandidato ka ni Pangulong Marcos tapos ang sinasabi mo ay parang may pagka-illegal. Ibig sabihin hindi mo gusto ang ginawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Bakit kasama ka sa kampanya? Ayan. Okay, isa lang yan. Ito rin si Villar. Yung mga Villar po, hindi rin masaya sa nangyaring pagkakahuli kay Duterte. Ay si Camille Villar, na anak ng mga Villar, ay isa sa mga 12 kandidato ni Pangulong Marcos. Paano yan? Okay? Sunod, si Pia Cayetano. Hindi man nagsalita si Pia Cayetano, pero si Alan Cayetano, very vocal, na sinabi niyang illegal ang pagkaka-aresto kay Duterte. Si Cayetano ay nagsisip-sip din sa Malacanang. At yun na nga, si Pia na kanyang kapatid, na ate niya, ay kandidato again ni Pangulong Marcos sa alyansa ng Bagong Pilipinas. At siyempre, okay, ang pinakahuli at dati naman po na ito ay talagang pro-Duterte kahit anong mangyari, si Senador Jaime Marcos. So, apat po ang hindi na nakatiis at lumantad na. Paano ngayon ito? Susuportahan ba ninyo ito? Ako, definitely hindi ko susuportahan itong mga ito. Until now, ako po ay umaamin ay parang dadalawa, tatlo ang aking kandidato na napipili at pwede kong pagkatiwalaan. Pero itong Villar, Jaime Marcos, Pia Cayetano at Tolentino, kung ganyan po ang galawan nyo, bakit sumama kayo sa koalisyon ni Pangulong Marcos? Kung hindi naman pala nyo susuportahan ang mga policy at programa nito. Ang pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte, hindi kasalanan ng Philippine government. Sumunod lang sila sa Interpol na ulit-ulit na natin sinasabi. Dapat kung kayo'y sumama kay Pangulong Marcos, lalo na kung kandidato kayo ng alyansa, ng coalition, dapat susuportahan nyo ang policy at galaw ng Office of the President. Dahil ini-endorso kayo at opisyal na kandidato kayo ng pamahalaan. Bakit kayo iba ang ginagawa? So again, mga Villar, Camille Villar, Jaime Marcos, Pia Cayetano, at si Francis Tolentino. Paano ito ngayon? Paano kayo iboboto ng Marcos loyalists, Marcos supporters, kung ganyan ang inyong dating? At ako, hindi ako magdadalawang isip na ipanawagan sa mga botanteng Pilipino, especially ang mga Marcos loyalists at supporters. Mahirap pagkatiwalaan itong mga ito. Kung ngayon pa lang, na mag-e-election pa lang, humihiwalay na. Ako sa aking personal na opinion, humihiwalay sila. Dahil sa halip na manahimik na lang at suportahan ang ginawa ng gobyerno na hindi naman pwedeng tumanggi sa Interpol, bakit kayo ay nagre-reklamo pa? So, kung sinasabi niyo kayo ay independent senador, candidate, bakit kayo nasa coalition? Dapat talaga independent kayo. Or, sumama na lang kayo kay Duterte. Kasi, yung kanyang partido ang inyong parang sinusuportahan. Di ba? Nakita ninyo, nagkabulgara na. Inuulit ko, Villar, Jaime, Marcos, Cayetano, at Tolentino. So far, ito po yung lumantad. Alam ko, meron pa dyan. Meron pa po na isa o dalawa yata. Na ganyan din po ang galawan, pro-Duterte. Kaya, again, uulitin ko, tayong mga botante ay maging marunong at magdesisyon ng tama pagdating ng eleksyon. Yung ating pinagdududahan, mahirap nang ibalik yan. Yung pinagdudahan nyo na hindi talaga kakampi at kakampi kay Pangulong Marcos. Kung ngayon pa lang nakakandidato pa lang, humihiwalay na nga ang dating. Di lalo na pag nanalo yung mga yan.
Di lalo na pag napwesto yung mga yan, talagang maglalaglagan. Magiging kawawa lang si Pangulong Marcos na galaw ng mga ito at ang administrasyon after election. Please like and share ng video ito. Paki-forward at paki-subscribe na rin sa hindi pa. Okay? Samantala, sunod na ating pag-usapan. May midterm election sa ating bansa. Ito nga po ay palapit na. Okay? Hindi naman anya makakaroon daw po ng malaking pagbabago. Sa bagay, totoo yan. Kung mga membro ng alyansa ni Pangulong Marcos ay manalo, may pagbabago dahil itutuloy nila at sususugan kung pagkakatiwalaan natin sila yung programa ng gobyerno. Pero kung halimbawa mga Duterte na kandidato, ay malamang hindi. Kasi alam naman natin ang kanilang layunin lang ay maghiganti. Wala naman silang platapormang malinaw kung ano ang kailang gustong gawin para sa bayan. Kung hindi ang kailang gusto lang ay kampihan, isalba ang mga Duterte, isalba si Sara Duterte, especially dyan po sa napipintong impeachment trial na gagawin ito after election. Gagawin ito doon sa ng mga bagong senador, bagong congressman sa 20 Congress. Okay? Kaya definitely sa akin pong observation at opinion, pagka mga kandidatong identify sa mga Duterte, yan talaga ang kanilang layunin. Nagpapakita ng kanilang galit, paghiganti. Okay? Lalo na ngayon, ay kung nang araw, yan na din ang lakad nila eh. Nung hindi pa nahuhuli si dating Pangulong Duterte, ang lakad nila ay talagang iwanan, hatiin, at hindi suportahan ang Pangulong Marcos. Eh di lalo na. Ngayong nakulong si Duterte, talagang kung mananalo yung mga yan at iboboto nyo, talagang puro paghihiganti ang gagawin niya. Sa totoo lang. Okay? Sa aking opinion po yan. Hindi man sila magdideklara kung anong gagawin, pero doon sa kanilang galawan, ng galit sa gobyerno, galit kay Pangulong Marcos, galit sa kung ano-ano, dahil si Duterte nakulong, lalo nang hindi natin maasahan. Anong plataforma nila? Plataforma di gobyerno, kung sakaling manalo. Wala pa akong nakitang matibay. Puro galit lang ang aking nakikita at panunumbat sa kanilang mga speech at kanilang mga galaw. Paano yun? Bakit ganon? Anong klaseng mga senador? Anong klaseng senado ang nangyayari sa atin? So ayan po yung ating topic ngayon. Para sa inyong kaalaman, malaya po kayo makapag-comment, makapagbigay ng reaksyon sa mga nangyayaring ito. Maging maingat, maging matalino sa araw ng eleksyon. At ngayon po, kusa silang nagpapakilala, kusa silang lumalabas, at alam na alam natin ang kanilang mga galaw. Kaya alam mo na bilang butanteng Pilipino kung ano ang gagawin nyo. Para hindi mabudol, para hindi magsisi, makinig lang po kayo. At gagawin natin ang lahat ng mga paghahatid ng impormasyon kung sino ang pwede o hindi na pagkakatiwalaan ng mga Pilipino sa loob ng 6 na taon. Kasi pag nagkamali kayo, 6 na taon na inyong pagsisihan at magsisisi kayo kung bakit pa nyo ibinoto. Katulad ng ibang senador dyan na inyong pinagsisisihan ngayon. Okay? Ano inyong masasabi dyan? Please like and share ang video ito.